rason nga naata karon. Amen? Hallelujah. O karon kagabion igsoon ang mudala sa pulong sa tumbuhi nga Dios. Nag-combine ni sila nga group na ni Sister Alma o ni Sister Jessa. So gitawag niya ang ilang group og Redeemed. O atong i-welcome ang mansahero karon kagabion si Sister Jessa Diola. Ato tagang masipang pakpakigson. Salamat eh. Ngayong gabi sa tanan. Duha mi ka group nag-combine sa mi recently. Redeemed Ifti Lahutay ang mo ang grupo. Alright, so before ta magsugod mga igsoon, atong idoko atong mga ulo og atong sugdan ato kining ablihan sa mga pag-ampo ang pulong sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord, Father God, hang salamat, Lord, sa kahigayunan nga magsalo-salo na pud mi, Lord, imong mga katawhan, Lord God, sa imuhang pulong. Salamat, Lord God, nga mahimo ni siya, Lord God, nga reminder, Lord, sa mga naluya. Mahimo siya, Lord God, nga pang-boost, Lord God, sa katong mga uplift og spirit karon, Lord God. Salamat, Lord God, nga mahimo ni siya, Lord, nga haom, Lord God, sa mga katawhan. And may you speak, Lord God, each and every one of us, Lord God, through your word, Lord Jesus. And may you be glorified, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Alright, so nako ipakita nga video mga igsoon. Og taas nga di ni siya, ato sa na siyang tan-awon. Wala na siya background nga music. Alright. Kasi nagihap mga pila to kami no to. Nagihap to mga igsoon. Hala ra. Oh, at least nakaginhawa ta gamay no. Nakaginhawa ta, naka-chill ta o sa nato sugdan. O, nako ipangutana sa inyo ha. Kasi tawag aning picture nga nasa tubangan nga inyong nakita. Hourglass. Ano sa spelling? Hourglass. Muna siya ang gitawag og hourglass. Ang hourglass kay compose na siya og kana iyang body nya glass which is duha ka buok murag 8 og forma nya na siya base sa sulod. Yang kanang base sa sulod kay every hourglass kay dili uniform, magdepende kung gidaghanon mas taas ang oras nya kung gamay ra oras. Alright? So atong tagaan og definition ang hourglass. Okay, ang hourglass is a time measuring device that uses falling sand, kanang bas nga nasa sulod, to measure a specific amount of time. So ang kanang bas sa sulod na siya equivalent time kung kanus siya mahurot paingon ubos. Okay? Dayon, ang atong title karong kagabi una kay Hourglass. Wala siya letter H.
Pero same siya kay homonyms, same silag sound. Ang title nato karon kay Hourglass. Inay mo tapad, Hourglass. Okay, so ato sa na siyang mahug nga our time. Alright? So balik ta, nakoy next dira nga slide. Okay, so mana siya ang ato ang text na diya sa Psalm 139:16. Atong dunganan sa pagbasa mga igsoon. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sa Bisaya, ang tagal sa panahon alang kanako, nasulat na sa imong basahon, bisan sa wala pa kini magsugod. So before everything nga nahitabo nga naa na, giplano na siya sa Ginoo. Okay, so balik ta sa definition sa hourglass. A time measuring device that uses falling sand to measure a specific amount of time. So akong gi-underlinean dira ang falling sand og specific amount of time. Unsa may buot pasabot ana nila? Okay? So ang falling sand is nagpakita na siya or it shows controlled flow. Meaning, kung maingon ta og controlled flow kay measured, meaning kanang naa siya exact jud nga pila unsa, orderly og dili siya random. Meaning kung moana kag controlled flow kay giset gani siya nga mauna, maod jud na. And specific amount of time is predetermined. When we say predetermined, planned or set nga time, meaning gihan-ay na gid siya nga ana siya nga specific amount of time ra. Okay? So ang falling sand, the amount of sand and size of the opening are carefully designed. The individual grains, kanang bas na sa sulod, may fall differently, kay lahi-lahi man na silag size. But the hourglass still reaches its predetermined end, meaning na siya specific time and controlled, measured, orderly, tanan ang naa diha within sa time frame. So let's for the example lang, usa ka adlaw, from 8 a.m. to 4 p.m., klase na nimo siya and measured na siya and orderly nga hanay na siya. Okay? Alright, so nakoy mga example diri nga makita nato ang controlled flow o predetermined sa atong kinabuhi. Ang dagan sa imong kinabuhi, kung taas-taas na kag edad, mas taas-taas na kag subayuno no sa dagan sa imong kinabuhi. Kung bata pa ka, okay, kana sa mga 8 years nga subayunon, mga 20 years nga subayunon, o kato na mga taas-taas og edad kay taas-taas na gid sila subayunon. Nga inigsubay ninyo, predetermined to siya tanan, meaning curated, measured, and kanang plan jud siya nga tanang nahitabo sa imong kinabuhi katong mga niagi dili to siya random. It is planned and it is supposed to happen. Mahitabo o mahitabo jud to siya. Alright? So, imong parents, magsugod ta sa imong parents. Random ra ba imong parents? Di ba dili? Specific kinsa imuhang ginikanan. Specific food kung kanus ara nimo sila makauban. Imuhang pangan, dili na siya random, imong pangalan. Specific imongan. Cristel, Ate Ninette, Tichinky, kana siya. And when nimo i-live na ang imuhang kinabuhi. Sa school, dili ra sad ka random nga niadto nga na eskwelahan na. Gihanay na siya sa Ginoo or gibutang or gidesign na siya sa Ginoo daan nga ara ka nga eskwelahan na mo eskwela. O kung kanus ka mo graduate. Nya sunod, imong work. Unsa imong trabaho, unsa nga posisyon, asa nga company. Imong partner in life, dili mo na siya random nga napunitan ra nimo sa daplin. Nagay uban nato nga inampuan, judog maayo, di ba? Okay, so specific pagid na siya nga person. Nya kung bless kanang bless kaayo ka gyud kung murag tanan nimuhang
Katanan nimo nga kanang lista nga mao ni akong ganahan nga maparis kay murag matuman ba. Murag blessed na guro kay kana no, tall, dark, handsome. Kana siya. So specific person and specific po kung hantod kanus ara nimo siya makauban. Ang imong anak, di po na siya random nga nakaanak kag buutan kayo. Okay? So specific po kung kinsa ang imuhang anak. Specific sad kung kanus-an nimo siya makauban. Yang kanang imong anak, of course, magminyo man sad na pohon. So mga apo, imong apo sa dili sad na siya random ra nga nahitabo or random ra nga kanang gipik sa Ginoo nga kuha siya bata diri o mo ni imong apo, sister nilang. Pinili siya, plano siya daan sa Ginoo. Okay? And everything, tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Of course, mas masubay nato to ang katong mga nahuman na. Kay kung arita sa future pa, ay mga nahuman na, kung arita sa future pa, kay ma-question mark pa man, wa pa man ta kahibaw. Pero tanan nga nahitabo, imong nakaila, imong giadtuan nga lugar, predetermined na siya. Specific, kinsa, unsa, asa, og kanus, og iyahang time frame. Og magbasa ta sa atong dunganan sa pagbasa igsuon ang Salmo 139 verse 1 to 6, nya ako na siyang gibuwag 13 to 18. Dunganan nato sa pagbasa, Bisaya na siya. So kadhapit na tumawan, kadiyot ra kayo. All right. So mga Salmo 139 verse 1 to 6, 1. Dunganan nato sa pagbasa niya. Kanang igbasa nimo kay kuan na jud nga para imuha ba. Okay? O Ginoo, gisusi mo ako ug nakaila ka gayud kanako. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihuna-huna bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man o nagpahulay. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Anaa ka libot kanako sa bisan diing dapit, gipanalipdan mo ako sa imong gahom. Kahibulungan ang imong kahibalo, mahitungod kanako. Dili ko kini matugkad. Ambak ta sa 13 mga igsoon. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidayig ko ikaw kay angay kamang kahadlukan. Katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. Nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini nga giayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan. Sa dihang nagtubo ako didto sa tago. Nakita mo na ako bisan wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako, nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Pagkalisod tugkaron sa imong mga huna-huna o Dios, pagkadaghan gayud niini. Kun iphon ko kini, daghan pa kini kaysa balas. Kun mumata ako, uban gihapon ako kanimo. Okay, so kani siya nga verse, kani siya nga whole tibuok verse sa Salmo no kay sakto pastor no gisulat ni David. Okay? Nya kani siya nga specific nga chapter nag-remind nato matag usa sa usa ka karakter sa Ginoo. Unsa gipakita nga karakter sa Ginoo ani nga passage? Iyahang pagka omniscient. When we say omniscient, all-knowing. All-knowing God. Kahibalo siya tanan. Sa eskwela, di ba kung natay classmate nga kahibalo sa klase, di ba makampante man ka? Ay, si Kuan, kabaw to sa klase. So, musalig mo dito niya. Muduol mo dito niya. Ay, adto ko kay kamauto. Kana,
Kahibaw to siya tanan. Dako atong pagsalig kung makahibalo ta nga ang certain people o ang atong Ginoo kahibalo sa tanan. Musalig ta. So kana lang nga character sa Ginoo mga igsoon, omniscient, all-knowing. Ya, character sad sa tao, magsigpangutan na Lord sakto ni. Lord nga naman eh. Okay? Pero all-knowing si God, igsuon. Di ka niya i-judge kung mangutana ka. Gani, nahibalo po siya. Nganong nangutana ka, ana? Kahibalo jud si Lord kung unsa na ang naasad sa suok sa imong kasing-kasing. God is omniscient, all-knowing. Walay bisan usa ka butang nga wala siya nahibaw. Tanan sa kalibutan, tanan sa imong kinabuhi, tanan kahibaw ang Ginoo. So asa man ta mo salig? Sa atong kusog? Dili. Sa atong silingan? Dili. Sa atong pastor? Or sa member sa family nga mas dasig nato? Dili igsoon. Musalig ta nila pero mas musalig ta sa atong buhi nga Dios. Kay kahibaw ta nga usa sa karakter sa Ginoo, all-knowing siya. So kung naa ka sa certain situation, makapangutan na ka. Pero all-knowing man si God, mo at peace ang imong kasing-kasing. Kay kahibaw man kang na everything na hitabo sa imong kinabuhi, controlled flow o predetermined. Meaning, it is supposed to happen, it is planned according to God's purpose, and pinaka-importante, God's glory. Dili imuha nga glory. Alright? Dayon, so, dili ba enough na siya nga reason nga mosalig ta sa atong buhi nga Dios? Sa imong current situation, kay baw si Lord ana. So, salig lang na aduna nay katubagan, aduna nay kahumanan kanang long na kayo nimo nga pangandoy or long nga kayo nga ganahan ka nga naanay solusyon. Sa school, kung estudyante ka, sa trabaho, kung trabahante ka, sa relationships. And relationships, friendship, imong partner, imong wife, imong husband, and sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Sa sitwasyon sa inyong balay, sa imong amiga, everything, kahibaw si Lord ana igsoon. And dili lang nga kahibaw siya unsay mahitabo, kahibaw sad siya kung unsaon kaniya pag-work during ana nga time. And pinaka main purpose for His glory. Okay, kay as human as we are, manggod, makalimot ta or ma-used to ta ba, meaning maanad ta sa cycle sa kinabuhi na makalimot jud ta mga tao. Mo nang naatay church, kay parang mutabang og pahinumdom nato sa karakter sa atong buhi nga Dios. And gipahinumduman ta sa Ginoo karong kagabiuna kaning pinaka usa sa iyahang mga karakter. Being omniscient. Okay? So, si God nag-reminds nato karong kabiuna that He is all-knowing. He knows everything about you, everything about me, everything about ana imong tapad. So, ingna na siya, God knows everything about you. And kung wala kag everything about you, it's not just the good, it's not just the bad, it's not just the in-between, everything igsoon. And kana lang siya nga kamatuoran, maghatag na og kahupayan sa ato ang mga kasing-kasing. Okay? And kana siya, that doesn't magnify or focus on how much effort. Usahay man gud no kay mas muluk ta ba kung kaya ba ninako, mas self-centered na noon ta, nga makalimot ta nga, ang karakter di ay dapat sa Ginoo, ang atong mas i-emphasize, ang atong mas padakan, kana siya. Mo nang gipahinumduman ta sa Ginoo karon nakahibaw siya sa tanan mga igsoon, and salig lang sa atong buhi nga Dios. Okay? So, kung nakahibaw ka nga, si Lord is omniscient, God is all-knowing, ara na dayon mosulod si faith o si trusts, imuhang pagtuo o pagsalig. Pagtuo kay believing in God, kung kinsa siya, o kung unsa to iyang mga promises. And ang trust, ang pagsalig is relying diha sa Ginoo.
Okay? So mutuo ka nga si God provider, musalig ka nga dili ka magkuwang, dili ka makuwangan, dili ka mahutdan sa financial or sa pamana nga mga pinginahanglunon. Kung mutuo ka nga si God healer, si God mo ayo, of course, musalig ko nga adunay kaayuhan. Mutuo ka na si God knows everything about you. Musalig ka na may katuyuan ang tanan ug para sa kaayuhan sa imong kaugalingon ug kalambuan ug kato balikon nako pinaka-importante sa tanan para sa himaya sa atong buhi nga Dios. Kay ang purpose man nga naata diri kay dili man para sa atong kagalingon, para man sa atong buhi nga Dios nga mahimo tang blessing sa uban. Okay? So faith can be the foundation, while trust is how that faith becomes lived out. So kung naa kay pagtuo, makasalig ka. Okay? So atong title karon kay Our Glass. Ato ang time. Ato ang time igsuon is wala sa atong mga kamot. Ato ang time is wala sa atong control. Our glass, our time are in God's hand. Okay? So if it is in God's hand, then we do not need to worry. Dili man malikayan nga mag-worry ta, but maunang mag-encourage jud ang church nga mobasa ta sa Bible, mo-attend ang church kay mahimo mo gud siyang pang-reminder sa ato pagpahinomdom sa kaayo sa atong buhi nga Dios. Okay, and once again mga igsoon, atong basahon ang atong verse. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Okay? So, mo to igsoon, magdasig ta, dili ta mahutdan sa paglaom, bisag gamay na lang na, magayo ta sa Ginoo. O, kato siya, our glass, our time is in God's hand. Be blessed, church.